Okay, dito na yung mga bata ito na yung mga bata ng Makati nandito ngayon. I'm joined by 5 players from the Makati Super Crunch. At guys, unang-una sasabihin ko lang sa lahat ng nanonood ngayon na first time ko hindi super basketball related, but at the same time, alam niyo naman yung channel na to sa mga nanonood na lagi akong pro player. I wanna give the players a voice. I wanna give the players a platform. And I'm sure lahat kayo, kaya kayo napapindot dito at nanonood ngayon is because nakita ninyo, nababasa ninyo ngayon sa balita na yung MPBL hindi makakapunta yung ilang players ng Makati. Actually, yung core, yung buong core ng Makati, hindi makakalaro sa game nila mamaya sa semis kalaban ng San Juan. Right now, Makati and San Juan are 1-1 sa South Finals or North Finals, South, di ba? O South Finals. Okay, South Finals. So, kasama ko ngayon yung 5 players ng Makati, Cedric Ablasa, Joseph Sedurifa, Rudy Linganay, Jexter Apinan, at saka King Importante. Okay? Ano lang to, kumbaga, tatanong lang natin sila kung ano nangyari, ba't di sila lalaro. Alright? Dali lang, kumusta kayo muna? Kumusta muna kayo? Goods? We're good. Okay, bro. Physically good, but heart Okay broken. na. Hindi. Okay, so, Hindi matanggap. ano yun natin? Hindi matanggap. Kayong 5 ang hindi lalaro bukas. Ay, mamaya. Sorry, mamaya. Kayong 5. Meron pa. Sino, Marami Sed? lahat. O sige, ano yun natin? Sed, sino ang mga hindi makakalaro mamaya? Halos lahat kami ang maglalaro lang talaga yung homegrown. Lahat Okay. ng semi-pro tsaka ex-pro. So, basically, homegrown lang natira. Ilan ang homegrown? 5 homegrown. Apat. 4. Tapos yung isa pala si Babap, yung isang Apat. semi-pro. Wala si David eh. So, wait lang So, mamaya, ang mga kalaban ng San Juan, 5 player? Or nagdagdag sila? Yun ang, Hindi nyo niya alam. hindi, may nagdag sila pero hindi namin alam kung sino. So, wala yung buong core ng team ninyo. Wala. Okay, so I want to find out lang kung ano yung nangyari kasi ang dami ko nababasa ngayon sa mga media outlets, sa mga pictures, sa mga Facebook post. So sino yung unang gustong ano ba nangyari na buong since pandemic ba to? Since yung nahinto yung MPBL, ano na yung nangyari simula nun? Nung simula ng pandemic kasi, siyempre, umaasa pa rin kami sa suporta ng management. Okay. Lahat kami. Kasi siyempre biglaan nagka-pandemic Tapos halos kakatapos lang ng ilang araw lang nanalo kami nung game 2. So siyempre iba yung namin masaya. May feeling namin siyempre. Tsaka ina-expect namin yung suporta ng management sa amin. So mga ilang buwan na siyempre nagkaka-lockdown. Namumove. May plano pa yung MPBL parang August ata o September mag-i-start ulit. So yun, umaasa pa rin kami. Biglang na lockdown na naman. Tapos yun nga may lumabas nga na na sa MPBL na hindi pa sure talaga yung start ng playoffs. So yun, sobrang umaasa kami sa management talaga that time kasi wala na kaming wala na kaming source of income din kasi naputol na yung sahod namin. Tapos, yun nga, may lumabas nga sa mga MPBL na 20% na sahod. Yun na inasahan din namin. Wala rin kami natanggap. So, sobrang sakit rin para sa amin talaga. Pero, in constant communication kayo ng management niyo? Wala. So hindi nyo na nakausap? Wala talaga. Wala talaga. So kami pa naghahanap ng paraan para makausap sila. Hindi ako familiar bro kasi laglag kami nun Meron bang lumabas na memo sa MPBL na kailangan 20%? May lumabas May lumabas na 20%. Pero ewan ko bakit hindi na Saan nagsimula yung kailan ulit kayo nag-usap-usap? Kasi nung nagsasabi na magkakabubble, siguro naman nakausap nyo na yung team ninyo nung magkakabubble na. Lately sila by February 3rd week, I think 17 or third week or second week, nag-reach out sila na magmi-meeting daw para resumption. Sabi na resumption sa bubuin daw nila ang team para baka mag-resume yung MPBL. Yun nga by March. So ayun, yun na, nag-meeting kami. Yun, hindi naman naging fruitful masyado yung meeting kasi may mga konting misunderstanding. Yun. Kaya naging ganun. So kinaklaro lang natin na nag-usap kayo nung February 3rd week or second week yun. Yun yung unang yung usap since? Yes, yes. Yun yung since
lockdown. Ah. Yun. Pero pag nagre-reach out kayo, like sabi ni Rudy kanina, nagre-reach out kayo, sumasagot naman. Actually, ang sumasagot sa amin, sa management side, yung manager namin, si Boss Vince. Siya yung parang voice ng management eh. Kasi si Orbeta, hindi naman nagano sa amin yun eh. Wala. Kahit i-message ko, hindi nagre-reply. So, ayun, wala talaga kaming parang peace of mind that time. Kasi yun nga, pandemic, walang income, wala lahat. So, yun, yung parang yung source of communication namin hindi klaro. Kaya may mga misunderstanding kami during that time na nag-meeting kami ulit. Nag-meeting kayo. Oo, yun. Ikaw, King, mainit to si King eh. Mainit si King. Ano, King? Oh. Ano ba masasabi mo, brother? Mainit ka, nakikita ko yung mga comment mo. Brother, grabe. Iba-ibang management to. Since nung nag-pandemic, simula March 15, nag-reach out lang sila sa amin nung February 28 lang. Isang And taon. then, ngayon, iba na yung gusto nila sa amin. Hindi, like, gusto mo bang i-disclose? Ano ba talaga yung naging agreement? Ano ba talaga yung naging disagreement? Yung agreement na gusto nilang ibigay sa amin, yung kontrata, 15 days contract lang. Kaso ang problema, meron pa silang kulang sa amin ng March 15 to 31 and buong April of last year. Napasok sa kontrata dapat namin. Yun, meron nga namang binigay yung sponsor. Kaso kahit piso, kahit 20% walang dumating sa amin. Kasi nag-lockdown tayo, March 15 ata, 14 no, parang ganun eh. March 15, lockdown yun. So hindi na binigay sa inyo yung kalahati ng March, tas buo ng April. Kalahati at saka buong April, wala na. Hindi pasok pa sa kontrata namin yun kasi nasa finals kami. Tapan namin yun, so earn na namin yun. Amin na yun. Wala. Itong bubble, ano yung sinasabi mong 15 days contract? Kontrata dapat ulit tong bubble? Yung resumption na sinasabi nila. So panibagong kontrata. Panibagong kontrata. So hindi kayo pumayag kasi may kulang sa last year, parang ganun. So ang nire-request lang naman namin sa kanila dapat, ibigay yung kulang, then desidido kaming maglaro kahit makipagpatayan kami doon, walang problema, laban kami. Okay. So ano naman, lalaro dapat kayo? Oo, brother. Larong-laro kami, finals yun. Hirap makapunta doon. Totoo. Jack, bakit itong nabasa ko sa may nabasa ako dito na article na ang sinasabi dito, sandali hanapin ko ulit. Ang sinasabi dito, biglang sobra daw yung gusto ninyo sa usapan? Parang ganon? Tama ba? Hindi, magsasalita lang ako, brother. Sige. Kwento ko na lang simula nung lockdown, nung game 2 hanggang sa ngayon. Sige. Ito kasi nangyari. Nung natapos yung game 2 namin, usually talaga, may sweldo pa kami nung March 16 to 31. Sinabi nila sa amin yon, yung team manager namin nagsasabi yun na may sisweldohin daw kami. Ngayon, di ba, nag-lockdown na. So, nung nag-lockdown na, tinawagan ako ni team manager namin na yung kontrata doon namin, mabubuoid na daw yon. Kasi yung kontrata namin hanggang April eh. So, mabubuoid na daw yon. So, bali yung guaranteed na lang daw na ibibigay. Yung kalahati sa March 16 to 31. Ngayon, sabi ko doon tapos nung kwento yung team manager namin na dahil daw nag-stop na si Super Crunch mag-sponsor. Nagpa-Zoom meeting pa siya sa amin noon eh. Kasi ang umaharap kasi sa amin talaga, brother, si manager, si Vince Garcia. Yun yung umaharap, hindi si Paulo Orbeta. Ngayon, ang sabi niya sa amin, nag-stop na daw si sponsor, kaya ganyan. Ngayon, ang sabi namin doon sa kay Vince Garcia, sabi ko, boss, baka pwede nating makausap si sponsor kasi nasa finals tayo, baka sakaling maawas sa atin. Usually, wala kaming intensyon na lumapit doon. Ngayon, ito na sinabi ni Vince Garcia sa amin. Sabi niya, why not? Bakit hindi nyo lapitan? Baka makatulong kayo sa problema natin ngayon kasi nga nag-stop na daw si sponsor. So kami ngayon, lumapit kami doon sa sponsor. Nagsabi kami na, boss, ganyan-ganyan. Bakit, kamusta? Nag-stop kayo, ganyan-ganyan. Nagulat kami sa sitwasyon kasi sinabihan kami ng sponsor, totally hindi daw talaga siya nag-stop hanggang sa matapos yung kontrata niya. Ngayon, doon kami na alarma.
na parang niloloko kami ng management. Hindi lang kami para sa amin sa sitwasyon namin, hindi lang kami, pati si sponsor. Kasi iba yung sinasabi niya doon sa sponsor, pagdating sa amin, iba din. So, doon na kami umalarma. Hanggang sa doon na nag-uumpisa yung galit, may mga tampuhan, ganyan. Hanggang sa dumating na kinukontak namin si Orbeta, di siya sumasagot. Tapos, ang sabi namin doon sa team manager namin, makipag-sit kayo ng Zoom meeting. Isama natin si Paulo Orbeta, yung mga boss lahat, tapos kami. Walang nangyayari. Ang ano kasi dito, brother, nagkaka-misunderstanding kami kasi hindi sila naging transparent sa amin kung ano yung totoo. Kumbaga tinatago nila yung sila lang nakakaalam na hindi nila pwede ipaalam sa amin. Nagulat kami doon sa nangyari. Hanggang sa dumating na sa sitwasyon na nalalaman niya yung mga veteranong player niya na lumapit sa sponsor. Doon na nagsimula yung parang yung galit niya sa amin. Usually, sa akin lang to. Kaya ganito si Paulo Orbeta sa amin, na parang wala siyang puso, wala siyang awas sa amin. Dahil galit na galit sa amin. Dahil nabisto siguro yung mga pinaggagawa. So, hindi naman namin kasalanan yung brother. Wala kaming intensyon doon. Wala kaming intensyon doon na siraan siya. Wala kaming intensyon doon na imbestigahan siya. Kumbaga kami, tumulong lang kami na baka maayos yung team namin. Kasi sayang Yun ang pinaghihinayang namin. Hanggang sa dumating sa sitwasyon na nagagalit na sa amin. Usually, lalong-lalo na nga ako Parang sinasabi niya na ako talagang may paka na lahat-lahat. So, okay lang sa akin, walang problema. Ang sabi ko sa kanya, boss, nagsabi si Boss Vince Garcia sa amin, nasabi mo daw na ibigay sa amin yung March 16 to 31 ng kalahating buwan na sahod namin. Isa lang sagot niya sa akin. Sabi niya sa akin, Jexter, ano ba ginawa natin nung March 16 to 31? So ang nangyayari, parang iniisip namin, is no work, no pay. Hanggang sa may dumating na memo sa MPBL, 20%, wala pa rin, wala silang binibigay sa amin. Halos brother, pangamusta sa mga player. Kamusta kayo dyan? Ano na nangyayari sa inyo? Kahit bigyan kami ng 1 kilong bigas. Wala brother, wala talaga. Wala talaga silang paramdam. Kumbaga kami yung nagmamakaawa sa kanila para bigyan nila kami ng pansin. Kumbaga alam mo yung player na gumagawa ng paraan para maayos, pero sila mismo yung hindi inaayos. Yun ang nangyayari. Tapos, ito na nung magre-resume na yung MPBL, yung naputol namin na North Division Finals, nakipag-set sila ng meeting. Ngayon, ito kasi, ang sabi namin ng mga player, hindi lang to sa amin brother, hindi lang to player ng iniisip namin. Halos lahat kasi family kami dito. Utility, mga ballboy namin, yung mga homegrown, amateur, hanggang sa kami ex-pro. Gusto namin, ang makukuha namin is same lang. Walang lamang, walang lumalamang sa amin. Kasi alam namin pandemic Pandemic brother, sobrang hirap ng sitwasyon. Kumbaga, swerting-swerte ng mga player na nakasurvive. Lalong-lalo na doon sa naawa kami sa mga utility namin. Gumagawa pa nga kami brother ng para makatulong sa utility namin dahil naawa talaga kami. Kumbaga, nag-aambag-ambagan kami para na lang doon makatulong. Kasi kung sa management, kung may pagpapahalaga sa'yo at iniisip ka, kukumustahin ka Simula nung lockdown hanggang ngayon, kukumustahin ka Kahit doon man lang maramdaman namin na talaga bang hindi nila kami papabayaan. Kahit kumustahin ka man lang, kumusta na kayo dyan dahil alam ko nahirapan kayo, ganyan. Wala talaga. So, nag-meeting kami bago kami makapag-meeting sa mga boss ng Makati. Nag-set kami ng meeting na as a player na siguro pwede naman tayong mag-demand sa kanila kasi usually yung demand namin brother hindi napakasakit yun. Kasi naintindihan namin sila dahil pandemic na. Kaso ang problema, kanya-kanya nila kaming miniting. Una, homegrown, pangalawa, amateur, tapos kami. So ngayon, ang ino-offer nila is 15 days. Ngayon, sabi ko dun kay Paulo Orbeta, sabi ko boss, sa 15 days na yan, although sa amin malaki brother kasi mga ex-pro, alam naman natin, okay na. Pero ang iniisip kasi namin is yung mga nasa baba, ayaw namin manglamang Ayaw namin manglamang sa mga kasama namin, lalo-lalo na sa mga homegrown tsaka utility. Kasi yun talaga iniisip namin, mga maliliit lang ang sahod nun Tapos
ganun lang ang gagawin ng owner namin. Parang napaka-unfair naman sa amin yun. So, ang sabi namin doon, kung ganyan lang ibibigay nyo sa amin, talagang hindi kami lalaro. Ako, hindi ko talaga lalaro. Yan dahil sa akin, alam naman natin, matagal tayong natenga, walang laro, walang ganyan. Tapos papalaruin mo kami, wala kaming assurance. Parang, paano kung ma-injury kami dyan? Baka kulang pa nga yung gagastusin ko sa sarili ko sa ibibigay mo sa akin. Brother, sinagot niya kami, Jack, hindi ka may injury dahil pwede ka doon mag-pacing eh. Pwede ka doon maglaro-laro lang eh. Inisip ko, owner ka, ganyan na sasabihin mo sa mga player mo. Kung may plano ka na, kung may pangarap ka na gusto natin mag-champion, hindi dapat ganyan sasabihin mo sa player mo. Iba dapat ang sabihin mo sa player mo. Sasabihin mo sa player mo na pasensyahan mo na kami, ganito, dahil ito lang makaya namin. O kahit 1 buwan lang, sana pagpasensyahan nyo na. Kasi alam naman natin, pandemic. Parang inaano niya kami, brother, pinapaikot-ikot niya kami. May sinasabi pa siya na may nabenta na daw yung franchise niya. Bago na daw owner niya. Kaya ganyan daw yung offer ngayon sa bagong owner. So, hindi siya naging totoong tao sa amin. Kaya kami talaga umalarma sa kanya kasi kahit ganun ang ginawa niya sa amin, pagdating ng set ng meeting niya, ganun pa rin yung sitwasyon na ginagawa niya sa amin. Panglalamang pa rin. So, ang sabi namin sa kanya na parang sabi ko sa kanya, ilalagay mo pa ako sa pahamak. Ayoko naman na pagdudaan ako ng tao. Maglalaro lang ako doon, magpipacing lang ako. Sasabihin, baka benta pa ako. Ayoko ng ganun. Hindi ako ganung player. Sabi ko ganun. So, sa amin kasi, kaya kami hindi talaga naglaro dahil yun yung pinapakita niya sa amin. Yung nakipag-sit siya ng meeting, inaano niya pa kami, pinapaikot-ikot niya pa kami. Kinukuking niya kami, lahat. Wala daw, dahil wala naman daw trabaho, kuhain na lang namin to. Tapos, baka daw makita kami ng ibang team, may kukuha sa amin. Wala, malabo yung malabo yung binibigay niya sa aming salita. Parang hindi makatarungan para sa amin. Kasi hindi namin deserve eh. Nasa finals kami, dapat kailangan yung boss mo talagang support. Simula nung lockdown, all the way, support sa'yo. Pero although na pandemic nga, ang akala namin is okay yung sasabihin niya sa amin. Tapos ganyan yung sasabihin niya. Parang hindi namin matanggap-tanggap yun. Tapos binabaliktad niya pa kami ngayon na hindi daw kami naglaro sa bubble dahil ang hinihingi daw namin is malaki. Ganon. Pasensya na, medyo na-late ako eh. Galing ako nagkakawit. Sige lang, ayos lang yan. Ano? Tantado ka talaga. Ano, Joke? Sa Pampanga. Puta lang alabas ka agad. Andito kasi ako sa Pampanga, bro. 30 minutes na lang, subik na eh. Ano, Joke? Ano? May masasabihin ka ba? Hindi, sinabi na yata nila lahat eh. Alam naman ng mga yan kung ano, parehas kami ng mga hinaing eh. Actually, nung last meeting alam nila boss yan, galing pa ako ng Mindanao. Umuwi ako kasi si airpot ko may sakit. Tinawagan nila ako na ayun nga kasi mag-set doon ng meeting. So, ako naman syempre as a professional player, 'di ba? Umuwi ako, lumuwas ako dito sa Manila. Kasi sabi tuloy nga daw yung finals. So, ako naman pumunta ako, iniwan ko yung family ko, yung papa ko nga may sakit. Pero iniwan ko dahil sa syempre mahal mo yung trabaho mo eh. Tapos pag meeting namin, ayun na nga, nandun sila. Kasama ko nun wala si Jack eh. Ang kasama ko si Rudy, si Joseph, si Boss Pau, si Boss Vince, si Coach Bujing. Yun kami. Yun nga, nung nag-meeting kami, nag-usap kami, ganun. Tapos mga yun nga, sinabi ni Pau, may bagong owner na daw yung team. Wala na daw siyang power na yung hindi kagaya dati na siya yung nasusunod. Mas nasa taas pa daw sa kanya. Tapos, yun nga, sabi niya sa amin na hindi niya daw magawa yung gusto niya na kagaya dati na pag sinabi niyang isang ganun niya lang, okay agad. Tapos may bagong owner na daw. Tapos, yun nga, sabi niya na yung ino-offer niya nga na 1 month ba sa amin. Tapos yung mga homegrown 15 days. So, parang hindi kami kumbinsido kasi hindi naman kami mag-aabot ng North Finals kung dahilan sa amin din eh. Sa tulong lang din ng mga homegrown, di ba? So, iniisip namin yun kasi yung mga, syempre, yung iba, magkano lang sinasahod, ganun. Iniisip din namin sila sa baba. So, ang nangyari, nag-aano kami ng, yun nga, pantay-pantay kami ng matatanggap na receive na sahod. Hindi yung, kunwari,
1 month kami, sila 15 days. Napaka-unfair naman sa ano, di ba? Parang lumalabas kasi na hindi na lang, huwag pang sabihin, ganun. Hindi naman pwede yun, di ba? Kami mga players magkasama sa nagpakahirap, umagang gumigising. Parang, ayun na, parang nanlalamang nun di ba? So, ang offer sa homegrown, kalahating buwan. Oo, sa amin Sa 1 mga month. nasa baba. Tapos kayong mga core, 1 month. 1 month, huwag pang sabihin sa mga homegrown. Ayaw niyong pumayag. Hindi kami. Siyempre, hindi naman sa nag-ano, pare-parehas kami na pares tayo tinamaan ng pandemic eh. Ito pa ngayon edi kinausap kami. Kumbaga parang iniikot-ikot lang yung usapan. Edi nagsalita na ako. Alam nila Rudy si Joseph. Sinabi ko sa kanya, boss, paulit-ulit lang yung sinasabi nyo. Parang pinaikot-ikot mo lang kami. Sabi ko, boss, bigyan mo kami ng yung direct to the point kung anong plano mo sa team. Bigyan mo kami ng, sige, isang magandang, kasi alam naman, nasabi naman nila Jexter yan, nila mga kasama ko na meron kaming sasahurin sa March 15 to 31 hanggang April. Galing mismo sa bibig niya yon, siya mismo nagsabi na dapat ibibigay ko sa inyo pero nainis ako kaya di ko binigay. Tama ba yon? Parang napaka-unprofessional naman, di ba? Ba't mo sasabihin pa yung ganung bagay? Sinabi niya noon. So kami, sige, pinabayaan ko lang. Hanggang sa pinaikot-ikot, doon sinabi ko sa kanya, alam mo sinabi ko sa kanya, bro, hindi naman siguro masama. Boss, ito na lang boss 1 taon kaming walang natanggap. Alam niyo naman siguro boss, masama loob namin. Sinabi ko siyang ganun sa kanya. Boss, alam niyo naman po siguro masama loob namin sa inyong mga player. Pero ito na lang po masasabi ko sa inyo, boss. Ibigay niyo lang po yung nararapat sa amin. Tama. Lalaro kami lahat. Mawawala na yung tampo na yan. Sinabi ko, gusto ko pumunta tayo ng bubble, boss. Kami mga players, buo. Kayong management, buo. Coaches, parang pupunta tayo doon na walang samaang loob. Buo tayong maglalaro. Napakaganda ng sinabi ko sa kanya. Siguro, hindi naman siguro sama loob niya doon sa sinabi ko sa kanya. Tapos yun nga, inuulit na naman. Iba yung management, ay bago na daw owner. So sabi ko, sige po, maghihintay po kami ng ano niya. Maghihintay kami ng ano niyo po, ng yun nga, kung kailan sasabihin, parang baliktad, parang kami pa daw yung ghosting. Para lang klaro, ang hiningi ninyo would be pantay-pantay kayong lahat. Yun. Okay na kami dun. Na 1 month lahat. Yun, okay na kami sa 1 month, pantay-pantay lang. Tapos, yung last year, pumayag na din kayong TY na lang. TY na talaga yun. Hindi na namin inisip yun. Sinabi ko sa kanya yun. Boss, sabi ko, alam niyo naman po, may tampo kami sa inyo. Pero wawalain namin yung tampo na yun. Sige, bigyan niyo lang po yung gusto namin. At nanggaling sa kanya na bibigay na dapat niya, pero Oo, sinabi niya talaga yun. hindi nasa kanya yung pera. Nasa kanya yun. Kanino pa pupunta yun? Di ba? Ayoko lang manggaling sa akin. Kami. Kayo na mag-husga, mga kaibigan na. Ang sinasabi niya kasi lagi, may bagong owner nga. Boses na lang meron siya, wala siyang yung power na talaga. Kaya yung sinasabi nga ninyo, hindi daw niya mapangako. Yun ang laging sinasabi sa amin. May mga worst scenario pa siya sinasabi. Okay lang sa MPBL kahit di kami maglaro. Sinasabi niya sa amin. Kaya, yun. So, yun yung para lang klaro sa mga nanonood ngayon na after nung semis, game 2, panalo kayo, nag-pandemic, wala lang paramdam. Nag-promise sila na half of March tsaka full of April bibigay nila, hindi na nangyari. Hindi sila nagparamdam pandemic, nag-reach out kayo, humihingi kayo ng tulong, ang sinabi sa inyo ng isang manager, tumigil yung sponsor. So, nagpaalam kayo, nalalapit kayo dun sa sponsor para medyo humingi ng tulong kasi nga pandemic. So, paglapit niyo dun sa sponsor, sabi ng sponsor, hindi naman kami tumigil. Yun. Totoo yun. Tapos, tuloy-tuloy pala. Like, may lang. Actually, meron siyang message na siya mismo nagsabi na nag-stop yung sponsor. Siya Si mismo Boss nagsabi. Paulo. Oo. Siya mismo. Tapos, kasi may natanggap kaming bonus dahil, di ba, nag-finals kami. Yun na yung last namin nakuha. Sabi niya, galing sa bulsa na daw niya yun. Pero, meron kaming evidence or message niya na lahat ng pera na nanggagaling sa binibigay niya is galing sa sponsor. So meron kayong dalawang message. Meron kaming ayaw lang namin i-bulgar muna dahil syempre ayaw naman namin magkagulo, di ba? So meron kang message na sinasabi ni Boss Paulo na sa kanya galing. Tapos meron kang message na sinasabi ng sponsor or sinasabi ng kung sino man na sa sponsor galing. Tama? Ay, kita naman sa message. Okay. So, ganun nga. So, after nun, nagpaalam kayo sa manager nyo muna, kakausapin nyo yung sponsor, sinabi ng sponsor, hindi tumigil. Tapos, nung nalaman nyo yun, syempre, ano na kayo? Baga, nalaman nyo palang nag-sponsor, tas hindi umabot sa inyo eh. Tapos, nung Feb, kasi nagkaroon na ng balita, magkakaroon na ng bubble, tinawag kayo ulit lahat. Meeting. Pagdating ng meeting, sinabi, 1 month sa mga core players, 15 days sa mga
homegrown, mga utility, tama? Hindi, Ah, Mike, sige. ang sabi niya talaga, offer niya talaga 15 days lahat. So Lahat. parang kami, time na ng mga ex-pro na meeting, parang nag-react kami na, boss, parang personally, tinanong ko sila, boss, deserve ba namin yung 15 days? After all na pinabayaan nyo kami halos a year, walang kamusta, walang lahat. Tapos 15 days, tinanong ko sila, hindi naman sila sumagot, parang ganon. Ayun, parang usap kami hanggang umabot sa punto na nag-ano kami na 1.5 month. Kasi sabi niya hindi raw niya guaranteed na mabibigay yan. Kailangan na parang may gagawin kami para mabigay nila ba? Parang bargaining something na may gagawin kami, ito ibibigay namin sa inyo. So yun, nagsabi ako sa kanila na, sige boss, ganito na lang. Pagpapasok kami ng finals, gawin yung 3 months pag nanalo kami. Pag natalo kami, gawin yung 1.5 month. So yun, parang naging okay yung pag-uusap namin. Naging parang naliwanagan, naging okay, lahat yun. The next meeting na namin kay Boss Benz, bahay ni Boss Benz, kasama yun nga si Jong, si Rudy at ako, si Boss Pau at saka si Coach Bujing. Ngayon, pagdating namin doon, ang una niya agad nabanggit, start ng meeting, worst scenario agad. Nabanggit niya na baka hindi na kami maglalaro kasi okay lang daw sa MPBL na hindi maglaro. Nagpasan daw siya ng later doon na hindi okay lang daw. Or kung maglalaro man, homegrown lang daw ang maglalaro at okay na daw. 5, 6, 7, okay na daw sa kanila. So, nang nangyari yun, parang nagtanong kami, bakit ano bang parang pinaikot-ikot nga kami. Sabi ko sa kanya na, boss, prangkahan na tayo kung lalaro o hindi. Kasi kung lalaro kami, willing kami maglaro, willing talaga. Kasi yun yung pangarap namin magkarating doon. Tsaka, may chance na manalo. Sa amin na yun na gusto namin trabahuin yun para makaabot kami sa pangarap namin. Yun yung sabi ko sa kanya. Sabi ko sa kanila, mag-start na tayo ng ensayo kasi parang ang pangit naman kung maglaro tayo doon, hindi tayo prepared. Sabi ko sa kanila. Yun yung sabi niya. Ang sabi ni Bujing, pwede ba mag-start lang kahit sa Zoom, kahit sa mag-ensayo or whatever. Sabi ko sa kanila, kung mag-ensayo kami, boss, paano naman yung expense namin everyday? Sabi niya, yun nga, hindi rin niya guaranteed na mabibigay nila yung expense kasi basically daw, tie up yung kamay niya sa bagong owner. Hindi rin niya ma-open yan kasi baka yun yung palaging binibida niya yung bagong owner na bilyonaryo daw. So pag napanood ko ng MPBL, alam na MPBL kung may bagong owner ang Makati. At alam din Yun nila kung wala. Yung sabi niya, bagong owner. Sabi ko lang, pag napanood ko ng MPBL, tapos sabihin ng MPBL, sandali lang, wala naman alam nila yun, malamang. Yun nga. Sabi ni Coach Bujing, yun, mag-Zoom, kahit Zoom meeting na lang daw, mag-ensayo kami sa Zoom, tapos ipakita namin sa owner na, bagong owner daw na willing kami maglaro talaga. Sabi namin, walang problema yan. Ano pang sabi ni Boss Pau? Kahit 2 minutes lang, mag-video lang kayo saglit dyan, kahit 2 minutes, pakita nyo lang na nag-ensayo kayo, okay na yan. 2 minutes. Yun, nag-react kami. Kung mag-ensayo man lang, why hindi na lang full? Bakit ganun? Parang plastika naman yan. Tapos sinabi ko sa kanya, hindi naman kami nandito para to please someone or sino ba yung nandyan, kung sino ba yung mga owner na yan. Nandito kami dahil trabaho namin to. Gusto namin yung trabaho namin. Willing kayong maglaro. Hindi para yung plastikan lang na parang ipakita namin na ganito. Parang ako sila maglaro. Kung hindi, sabihan nyo agad kami para makagawa ng bagong kung paano lutasan yung problema. So never nyo na-meet yung bagong owner? Never. In-open ni Rudy yan na pwede ba ma-meet yung owner? Hindi rin siya makasagot. Ang niya, yung ano yung mga sinasabi niya? Ang daming sinasabi pero walang sagot na tama Inikot-ikot lang Kasi may last na sinabi sa akin si Boss Beans. Sabi mo, may bagong owner daw. Pero ang sabi sa akin, ni pambayad daw sa mga bus, wala daw. Ini-expect daw nila may pera yung bagong owner, pero wala daw maibigay. Sabi, paano naging bagong owner yun, pero wala maibigay na pera? So, hindi nakapagbayad. Owner na siya, pero hindi nagbayad sa kanila. Hindi pa siya owner nun. Hindi parang mapakalabo, di ba? Ang sinabi sa inyo, may bagong owner. Okay, so yung negotiations nyo dun sa bubble, hindi nag-workout. Kasi nga, parang sinabi na pwedeng hindi kayo magseryoso sa bubble or pwede kayo hindi masyado maglaro para maingat kayo. Yung sabi ni Jack kanina, di ba? Okay, so at the end of the day, hindi nag-workout yung negotiations. Ano yung conclusion ng mga meeting ninyo? Nagsabi ba kayo na hindi kayo lalaro? As in,
sinabi nyo diretso kasi merong allegations ng ghosting eh. Para kayong Gerald Anderson yan, mga kaibigan eh. So, ano ba? Kumbaga sinabi nyo ba na hindi kayo lalaro? Ito brother kwento ko na tumawag sa akin si Mer Oreta kasi nagkwento sa akin na ganyan na kahit maliit lang daw yung offer ng Makati, sana tanggapin na lang namin. Sabi niya sa akin, kausapin mo Jack yung mga teammate mo kasi mag-meeting kayo na ganyan na hindi nyo na lang sitwasyon. Sabi ko sige po, kausapin ko yung mga teammate ko. Ngayon, kinausap si Rudy Linganay. Sabi ko, Rods, tawagan mo si Vince Garcia na makipag-meeting tayo sa kanila, ganyan. Tapos ang sabi ko dun sa mga player, total nalaman na namin na yung mga homegrown tinawagan na ni Orbeta na sila na lang palaruin tapos bibigyan na sila ng 1 buwan. So sabi ko doon kay Rudy, sabi ko, Rods, payag ba kayo na 1 buwan? 1 buwan pwede na sa atin, wala na problema yan para makalaro tayo kasi gustong-gusto namin maglaro eh. Kasi gusto namin talaga maglaro. Gusto namin matapos yung game 3. Tingnan namin kung anong resulta. Sabi namin, sige, okay. Ngayon, ang sabi ko, tawagan mo si Boss Vince Garcia na ganyan, makipag-sit tayo ng meeting. Tapos, may sinabi si Vince Garcia kay Rudy Linganay. Rods, ikaw na magsabi. Sabi niya sa akin, inopera niya pa ako eh. Sabi niya sa akin, Rods, willing ka ba maglaro kahit kalahati ng sahod mo? Sabi ko, willing ako lang maglaro? Sabi ko, kasama mga homegrown. Kasi naghahanap pa sila ng mga players ng 7. Sabi ko, boss, hindi pwede yan. Kasi ako yung captain ball, tapos parang nilaglag ko naman lahat ng mga kampi ko. Sabi ko. Tapos yun nga sinabi niya sa akin, Dudes, kahit yung sweldo mo, kahit pang court lang, walang-wala na sila. Kahit yung in-offer sa iyo na half month sa inyo lahat, walang mabibigay si Boss Pau sa inyo. Walang-wala na siya. Ganun sinabi niya sa akin. Sabi ko, paano yan? Sino papalaruin niya? Yung mga homegrown na raw. Wala talaga. Wala na talaga. Kahit yung in-offer nilang half month o ano ba. Nung huling usapan na is wala na talagang pera. Sinabihan niya si Boss Pau na, boss, di ba dapat February 28 dapat mag-start yung bubble? Parang ganun eh. Dapat 28 papasok ata, na-move lang. Nung 26, kinausap niya si Boss Pau. Sabi niya, boss, paikot-ikot tayo, boss, sabihin mo na lang yung totoo. Sinabihan niya si Boss Pau. Yun, umamin sa kanya si Boss Pau na wala na nga. Wala na rin pera. Oh, so, ngayon, kahit gusto niyo maglaro, hindi talaga kayo pwede kasi walang pambayad. Kasi, di ba? Parang ganun, di ba? Kasi wala na daw talaga eh. So, hindi niyo na ginusto yan. Pero actually, bro, hindi nila sinabi sa amin yan. Tinawagan ko lang siya eh. Kung sakaling hindi ka tumawag, wala. Hindi namin malalaman. So wala silang sa amin, hindi talaga nila sasabihin sa amin. So parang gano'n nangyari. So ngayon, salita, ayaw talaga nila ayusin yung team. Ayaw nila palaruin yung mga player. Oo. Okay. Hindi sila transparent sa amin. Para lang matibang ko yung yung nabasa ko kasing ghosting. Hindi, kasi may isa ako nabasa, masyado daw malaki yung hinihingi nyo dun sa agreement. So hindi. Tapos, yung ghosting, nabasa ko na bigla na lang daw kayo nag-Gerald. Hindi din. Kasi ngayon, sinasabi ni Rudy na sinabi mo na nalalaro kayo pero wala na. Wala na talaga sila pambayad. Ang amin lang kasi nung nag-meeting kami yung habang nasa malayo pa yung lagi kong sinasabi kay Boss Vince yan, Boss Vince, maayos na yung konting gusot. Hindi yung kagaya ngayon, sobrang paiksi na ng paiksi yung panahon, tsaka nasasabihin na walang pera. Kung pinrangkan niya kami, ito na lang, wala akong pera. O pwede naman sabihin niya ganun, o sige boss, tatanggapin na namin yan kahit 5 araw pa yan na sahod na para makapaglaro lang. O dapat ganun. Hindi yung, alam mo, sinabi niya pa sa amin, masakit pa sa amin. Sasabihin niya pa na gano'n na, kayo kasi, minisip niyo yung owner. Kaya hindi ko binigay sa inyo yung 1 buwan, imbis na ibibigay ko sa inyo. Diba, masakit sa part namin mga player, na deserve naman dapat namin na sa amin dapat yun. Bakit mo kailangan sabihin, parang sasaktan mo pa yung damdamin namin mga player? Ito kung meron man magrereklamo dito, ako talaga. Yung kontrata ko sa kanila, 2 taon. Naging bula. May reklamo ba ako? Kahit piso wala akong natanggap sa kanila. Ang sama ng loob ko. Paano pala ako, Jong? Pares na tayo. Pero ako, mas isang taon pa ako. Isipin mo, natiway yung 1 taon ko. Wait lang. Naging bula din. Para lang klaro, lumapit kayo sa sponsor kasi ang sinabi lang sa inyo, tumigil yung sponsor. Oo, yun ang sinabi. Hindi para siraan si Paulo. Hindi. Wala kaming alam doon. Okay. Pero bro, ito, bago kami lumapit doon sa sponsor, kasi ayaw naman namin maging professional eh. Bago kami lumapit doon, kumuha kami ng permiso sa kanila. Kumuha kami ng permiso kung pwede lumapit doon. Pumayag naman yung team manager. So obviously, si Boss Vince, hindi ko siya kilala eh, pero obviously si Boss Vince, wala rin kaalam-alam.
kasi pinayagan kayo lumapit sa sponsor eh. Oh, yun. Exactly siguro, bro. Oo, kasi yung isang manager pumayag na pumunta kayo ng sponsor, yung isang manager nagalit na pumunta kayo ng sponsor. Yes, yes. Okay. Yan. Okay, so yun. Ginusto ko lang makuha kasi pare gusto ko lang kumbaga nabibigyan din ng boses yung mga players. Eh kasi syempre pag may mga lumalabas na mga article, kawawa din kayo, 'di ba? Na hindi niyo na ano. Ako dinediretso ko lang kayo. Wala ako diyan. Kumbaga hindi ako apektado sa inyo, hindi ako apektado kay na sa management ninyo. Nag-reach out din ako kay Boss Paulo. Sabi ko rin kay Boss Paulo na kumbaga baka gusto rin niya magsalita pero kung kumbaga iba yung talaga yung pinag-usapan niyo, wala na tayong magagawa doon. Ginusto ko lang kayo bigyan ng boses kasi nakikita ko yung mga Facebook post ninyo eh. Tapos hinahanap din sa akin sa channel ko ano nangyari sa Makati, ganyan. So, gusto ko lang din magka-boses yung mga players, di ba? Kasi usually pag may ganyan nangyayari, wala ka na lang masasabi, TY na lang talaga, tatahimik ka na lang hanggang next year na lang. Hanap na tayo mas maayos na team, di ba? Lagi sinasabi. Di ba? So, nagpapasalamat muna ako sa inyo din sa oras ninyo. Meron pa bang mga pahabol dyan? Bro, ito na lang eh. Yung sa akin sana, wag kaming baliktarin ng mga player. Kami nga even though wala kaming ensayo, kami lahat, bawat isa-isa, nag-uusap kami sa group chat namin. Wag niyong pabayaan sarili niyo, baka bigla tayong ipatawag. Parang kami, minahal pa rin namin yung trabaho na, which is hindi kami minahal ng sa amin. Wala silang pagmamahal sa amin. Kami, grabe yung namin, sa sacrifice namin na nag-iensayo kami bawat isa. Ngayon, mabasa namin sa article na parang baliktad. Kami pa doon nanghihingi ng malaki, which is hindi naman totoo. Ako, masama loob ko kasi bakit kamo? Lumipat ako sa kanila kasi okay naman kausap nung una. So, binigyan nila ako 2 taon. 1 taon ko, sabi ko nga boss, 1 taon nga. Walain ko na yung tampo. Basta bigyan nyo lang kami ng, ito lang yung 1 taon ko yun, nabaliwala na yun. So nag-ano kami ng, kahit bigyan nyo kami ng ganito lang. Tapos ngayon, kami pa yung ghosting lumalabas. Parang, kung may nag-ghosting dito, walang iba yun. Nasa problema na ng management namin. So hindi ka rin, hindi ka rin ng ghost okay Bro, kami naghihintay lang kami. Hindi ka rin ng ghost. Kasi yung huling interview na napanood ko, yun din na sinabi ni hindi rin daw siya ng ghost. Walang nang-ghost. Tinatanong. Ang tinatanong namin lagi bro, talaga. Nagtatanong kami kay Boss Vince talaga kasi Boss Vince sumasagot. So kaya siya nakakausap namin. So, conclusion din, hindi same page si Boss Vince tsaka si Boss Pau. Di lang namin alam. Mukhang hindi. Sabi niya, nalilito na rin daw siya. Nalilito na rin siya. Kaya ang ginawa niya, hindi na siya sumama sa bubble kasi kasi kumbaga niya rin kami, parang nahiya din siya. So gitna siya, parang gitna siya. Kasi parang siya lang yung natatanong namin eh. Pag tinanong mo si Boss Pau, ang sasabihin niya, player kayo, gawin niyo lang yung trabaho niyo. Ako, as a management, gagawin ko yung trabaho ko. Ganun sasagot niya. So, may kakausapin mo ba? Siyempre, mahiya ka na lang. Yung level mo yung sarili mo, basketball player ka, owner ako. Di ba? So, doon kami nag-aano kay Boss Vince. Kaya, wala ka na. Signal. Sayang yung speech. Naubusan ng load. Sayang yung speech mo. Right na Ulitin mo, sayang yung speech mo, nawala ka eh. Kaya ngayon, sayang. Nag-charge kasi ako. Sige. Sa loob ako ng sakyan, nag-charge. Yun lang ang dagdag ko rin. Sana magsabi na lang sila ng totoo. Wag na nilang... Hindi, sige. Nag-reach out ako kay Boss Paulo kung pumunta man sila, kung pumayag man sila. Actually, hindi pa kasi ako sinisin eh. So, kung game man sila magsalita, di okay. Pero, at least nasabi niyo yung side niyo. Yun lang naman importante, di ba? Bahala na siguro yung MPBL. Kung mapanood to na MPBL, bahala na sila paghusga. Yung mga fans ninyo, yung mga viewers na MPBL, bahala na sila. Pero, yun nga, ginusto ko lang, malabas nila yung side niyo. Yun lang naman importante, di ba? Tapos, at the end of the day, di ba? Basta walang ghosting. Bad yun, bad yun. Tama. Basta hindi kami ng ghosting. Sobrang sakit lang talaga sa akin. Ready kami maglaro. Sino ba naman ang di mo gusto mag-championship? Kaya nga, sobrang sama ng loob namin. Grabe sacrifice Once in a lifetime lang yung mangyari sa buhay. Ang daming team gustong makapasok sa kung saan tayo nakarating ngayon. Kami nga, relax na relax. Kahit playoffs ka, hindi kami pumasok eh. Diba? Kami, wala kaming karapatan magalit. Tanggal kami. Wala na kami. Out na talaga kami. Kahit di na kami sweldohan. Salamat, Joseph, Cedric, Rudy, Jong, King, and Jexter ng Makati Super Crunch. Salamat sa inyo at saka good luck. Ingat kayo sa pandemic at saka good luck sa susunod na kalaban. Sige, ingat kayo. Salamat. God bless.